natin, this also has templates. So, so pagdating sa testimonials, when do we often receive this? So, meron tayong two times or two specific dates, period, technically, when testimonials are at peak. So, sorry, let me just share my screen para nakikita niyo siya. I don't have the schedule because hindi ko nakikita yung schedule nila when it comes to that. Napapansin ko na lang or usually magpo-prompt na lang sa amin si MJ. Ngayon si MJ na yung magpo-prompt. Before, yung nagpo-prompt sa amin is Lindsay or si Redane. The testimonials are up. Kailangan na i-upload. Ganyan. And then, papasok na kami sa testimonials. Ganon. But now, we have MJ. So, MJ will prompt us na magsisend out na kami ng email for testimonials this week. And usually, the testimonials happen after the virtual retreat. So, ito yung time na parang dapat ang ganda-ganda ng experience nila during the retreat. And then, they need to be able to share that review or testimonial two ways. So, first, yung timeline muna sa testimonials. First is yung kanilang virtual retreat. Second na timeline is usually after graduation. Before graduation pala. Before graduation, so this year, our graduation is mag-extend daw eh. Sabi ni Joe, December 20 ata yung inaay ni Elisa. Para sa 2025 graduates. 2026. Parang 21. Yan. Parang mag-move siya ng further. Dapat 18 lang kasi. Pero parang mag-move siya to 21 yung graduation. I think may aatina na something. So, those are the times. Bakit? Bakit dalawa yung timing? First is, yun nga, the reason for virtual is positive experience pa yung mga tao. So, they would get that for sales and marketing. And then, pangalawa is before graduation. Kasi during graduation, nagbibenta na si Elisa ng re-enroll. Ang ginagawa is, from their day one, so nagsisend kasi yung mga student natin ng day one video. This is me, when I first started ICM, this is my expectation, ganyan. And then, the before graduation is after 15 or after 9 months. After 9 months, this is how I experience it, ganon. So, dalawa to, these are the peak season talaga of testimonials. Those are video testimonials, okay? So, mag-start na tayo muna sa video testimonials. Okay. So, ito yung ating board. Hindi siya admin technically kasi nasa sales and marketing siya. But we use this para isahan na lang yung pag-process nung ating testimonials. Wait lang. Not that one. Ito. Testimonials. Ito yung SOP ng ating testimonials. Ginawa siya ni Mike. Wait lang. Kasi meron dito tayong form. Bakit wala? May form tayo ng testimonials. Sales and marketing. Pinili ba nila? Expertise, SOP, automation, documentation. Oh. Ito. Launch na natin. Ay, nawala na talaga yung SOP. Ay, nawala na talaga yung form. Wait lang Bakit nawala?
yung form ng testimonials natin. Testimonials. Sorry guys. Hindi kasi siya akin, kaya medyo lost. Okay lang. Wait, overview. Bird? Pero, okay. Ito siya. Testimonial tracker. Ayan. Finally. Wala. Okay. Preview. Okay. Sige, meron na. Nakita ko na siya, guys. Sure. Okay. Bibigay ko na lang sa inyo yung link once I have it. Later. So this is our testimonial tracker. You may notice na we only have 360 responses. Dadaan dito yung video. So, it's either papasok siya through Dropbox. So, sa Dropbox siya papasok and then ilalagay natin siya dito. Once we have the list of those testimonials, we will just add the title. Ano yung title ng testimonial? For example, Elizabeth Peterson enjoyed ICM. Don't forget the category. Ano sila? Re-enroll love. For example, na-enjoy niya yung re-enroll. Program love, kapag na-enjoy niya yung program experience. Team love, for example, na-feel niya na the team supported me, ganito, kay Neme, ganyan. Pag sinabi naman, I have earned $500,000 for a month. Makikita niya yan sa forum. Tag niya siya under money, lifestyle, for example, yung nagbago yung kanilang mindset, ganyan. Coaching skills, coach na sila, hindi nag-improve yung coaching skills nila, or they learn how to and then identity more of self-growth, parang ganyan. So, Jean, sorry, question lang. Nabanggit mo sa akin kanina na nabanggit mo sa akin. So, ano ba 'yan? Nabanggit mo na ito ay video na ipapadala ng students. Yes. Correct. So, ang mangyayari niyan is i-re-review natin, tayo ang magre-review ng mga testimonials nila. No. No? Not technically, hindi Oh. naman. Okay. So, Hindi pagka siya tayo ganun, paano natin ma-identify yung category kung hindi natin siya nire-review? Usually, nagno-note na sila. Okay. And then, I think meron kasing gap dito. Yung ginagawa ko before as a hindi kasi ako techie, guys. So, medyo, pinapakinggan ko talaga yung video. And then, kailangan mo kasi siyang i-type. Kailangan mo i-type yung video testimonials nila. Yung transcript. So, pero I think merong pwedeng i-convert from video to text. We need to discover that. Kung paano siya gawin. Kasi, may idea kayo doon? We can use Loom. Premium. Yung ano? Loom. Yeah. Ano gagawin? I-upload I-upload siya sa mo, Loom? tapos magta-transcribe. Ipapatranscribe mo kay Loom? Super. Okay. Yun din ang Good, reason good. why nag-ano ako dun sa premium kasi it's easy to like make an SOPF, di ba? Kung for example may i-record si Lindsay and then sasabihin niya kasi in detail like what to remember and all. What I do is pinapatranscribe ko kay Loom tapos sabihan ko si ChatGPT, ito yung important, bigyan mo ko ng bullet list ng important things that I need to remember. Tapos bigyan ako. By using the transcription, you can also make the SOP or like the things you need to remember. I love that. That's why. Galing! Ang galing! Yes. Dami ko natututunan. Truth. Manghingi tayo ng isang folder sa Loom ni Elisa Nutriga. Yes. Siguro, Oo. and Tapos, do that. the best si Loom kasi unlimited ang storage. That's why, ko talaga si Loom.
Oo. Unlimited storage. Ang unlimited siya. si Zoom? Yes. Mm-mm. Kung Kapag naka-premium naka-premium ka. Ako, nag-premium kasi ako before, like halos 1,000 plus ang video ko doon. Oo, unlimited sila. Kaya amazing. How much? How much? 1,000 something. Parang 1,200 Dollars? per month. Peso. Parang Ah. 20 something. Pinabahan ako, girl. $1,000. Parang, oh my God, hindi ko naman kaya. Hindi ako Yung Zoom nga, binitawan ko, nag-subscribe ako ng nasa magkano lang yun, 800, binitawan ko na eh. Zoom? Oo, yung Zoom. Oh. Ang Yung ganda. one- I love that, MJ. Sige, i-take note natin yan. Kasi Mhm. gagawin natin siya for the test. Ang pwede natin mahingi is we can ask Joe for a specific folder para sa kanila na lang yung load. Kumbaga yung bigat nung videos Yeah. na iti-text version Yeah. para dito na lang siya agad i-paste. And then, I think kasi naka-transcribe na siya, you can just capture the keywords para malagyan natin ng title Yeah. and then kung which category siya, no? Mm-mm. Pwede nga natin din Yeah. screenshot lang din tong ano. Mm-mm. Tapos, Yes. So, yun na lang yung gawin natin. And then, dito yung raw file. So, we really need to download the video even if nasa Dropbox siya or whichever na platform nila in-upload. Kasi sometimes, mostly talaga, binibigyan sila ng link. Tapos sa Dropbox, nila pinapa-upload. And then, sa atin, meron na kayong access sa, Dropbox. Nakita ko siya sa before, pero hindi ko naman siya binuksan and all. Teka ha. Ah, Kasi hindi ko siya naiintindihan eh. hindi natin siya ginagamit. Oo, Technically. Dropbox. Wala na. ako, Ayun. Wala na Ano siya. na lang, pwede na lang tayong manghingi once. Siguro after virtual retreat naman na siya. And then priority, ito, kapag for example, ang ganda ng kanyang feedback. For example, ano yung pinaka-priority usually kapag sinabi nila na they gain clients or they earn specific amount of money, Mm. yun yung usually very urgent. Okay. Ah. Very urgent. Nilalagay dito. And then, how they felt supportive, high naman siya. And then the rest, parang, I enjoyed it, mga ganyan-ganyan. Kahit nasa low priority na sila, okay na. Or Okay. normal. Tama, mediocre lang, mga ganon. Yes. Ang very high talaga for sales. Hindi ako ma-sales na person. I think MJ would be the right person to speak for this, no, when it comes to testimonials. Kung ano yung pinaka useful. Pero sa kay Alisa, parang yung lagi niyang pinapa-highlight sa amin is yung kapag merong na-earn sila na clients or na-earn na specific amount of money for a month. Ganun. Yung usually talaga na pinapa-urgent niya for sales. Ano yung take mo doon, MJ? Para ma-incorporate natin sa pwede natin gawin. Ako, parang generally, people buy for transformation if something has been transformed. Yun nga. That's why, yun ba yung tanong? Like, ano yung priority? Oo. Like, ano yung type of Sales. testimonials yung natin, yung parang naka-high. Oo, number one talaga yung yung sales, kung the prophecy, yun talaga yung number one. That's why it's the most Number of important. parang number of clients, increase ganyan. Yung profit, oo, yung profit margin, kumbaga, the higher na isasabihin, the more urgent. Tapos, transformation din kasi, kasi feeling ko yung target market din ni Alisa are, majority of them, mga rich. So, mga can afford. Mga can afford sila. So, parang, Oo. isa sa mga
important factor sa mga can afford is connection din. So if there are testimonials that suggest or parang offers yung mga community, may mga sasabihin silang mga connections that they gain. Yun kasi ang gusto ng ibang mga mga rich people, parang Connection? wider connections. Yep. Ah, parang yun. network. Kasi yung mga, usually yung mga, and also yung mga student ni Alisa parang na-notice, parang mga hungry din to learn, gano'n. Mga, yung parang inquisitive in nature, gano'n. Gustong mag-learn. So parang yung nakaka-catch sa kanila is the investment on parang the transformation. So if there are mga transformation stories, like before, ganito ako, hindi ko alam ganito. Tapos ngayon, ganito na ako, I know this. So parang number one, yung money, the more parang testimonials of Money talaga. Money talaga, conversion talaga no? Oo, Yun conversion talaga talaga. sa lahat ng niche. Yung ang clickbait. Tapos, yung transformation, yung pangalawa, for sure. Transformation stories. Okay, so yun yung ipa-prioritize natin. Kasi may task tayo dito kasi pina-follow up na ako ni Lindsay. Kailangan ko lang mag-scrape sa community forum. So yun yung mga priorities natin. So mga clients na nag-increase, nag-increase ng clients, and then kapag meron silang money, na parang, okay, may income, parang nag-increase yung income nila, MJ, from ganito to ganyan. Oo, tapos yung transformation story, like yung experience. People buy Experience. parang, they buy experience. Parang yung personal na mga transformation stories. Sa sales kasi, yun talaga yung clickbait. If you see, even yung mga nagsisell din ng mga like courses and or digital products, tapos may na-learn sila from, say, for example, yung coaching na course, tapos I think yung mga transformation stories doon is like the story ng isang student na nakausap ko, like before, by nature magaling na siyang mag-coach, only hindi na siya marunong kung paano i-monetize. So parang yung naging transformation story niya is that from having that skill na agad, pwede palang ma-monetize yung skill niya. So it became like from passion lang, it became also like a full-time job for the yung student na pinaano mo sa akin, yung mabait na student, yun yung transformation story din niya kasi before daw, parang by nature, magaling na siya mag-coach, ganun, or tapos, hindi lang, parang may nag-advise lang sa kanya to take this certification. That's why she took it, and naging full-time na na niya, job. So, parang it's her doing what she loves, what she's passionate about, plus, she's earning from it now. So, parang yun yung mga transformation story, parang from this to this. Yun din ang I love that. So, 3 things. First is if they earn profit, money, and then second would be increase of clients kung existing coaches sila. And then the third one na ipa-prioritize natin would be experience, no? Once you send those doon, papasok kasi yan sila dito. So, pagkapasok nila yan sa itong, ay, ang ganda naman ng Kanban ba to? Ang ganda ng pagkagagawa niya ng board niya. I like the colors. Charis. Dainty no? Candy. Oo. Sino si AH? Bago to siya, kasi hindi ganito yung mukha nito dati. Sino? Easy pala si Azar. Ito. Si Azar. Easy pala siya. Grabe, maano na talaga ako kay Azar kapag ganito. Sa kanya na tayo magpapagawa ng board natin. All over the place. Azar, we need this very, color-coded kasi very visual yung mga coordinators natin. Kailangan natin Tama. ganitong color-coded na board.
So papasok siya dito. Papasok siya sa board, and then pagkapasok niya, ayan. So kailangan natin siyang i-edit sa without consent or something. Kailangan lang natin malaman kasi wala siyang paglalagyan dyan. Wala siyang paglalagyan na tab. Dito may to do dito before ready for publish. Ito, puro siya papasok sa empty. Puro lahat yan papasok sa empty. Kaya, kailangan, for example, kapag high priority siya, tapos maganda talaga siya, ipasok na natin siya dito. Kailangan na natin siya ng marketing team verification. Ganun. Para makita nila agad na kailangan nilang i-verify kung may action ba na kailangan gawin for this specific na testimonials. Okay? So, technically, so far, wala naman masyadong glaring or hindi naman siya ganun kahirap. Meron din ditong SOP on how to use this tool or this form that they prepared or they created. Ang task na lang sa atin is really to scrape from community forum specific testimonials. So I don't think it is sustainable para i-scrape natin siya ng one time big time. What I am thinking is that kahit isang testimonial lang na makita natin from previous post and then ilagay natin siya sa ating end of shift or sa community forum natin na report na testimonial uploaded. Tapos kung ano yung testimonial na yun. Hanggang sa ma-bank up natin siya na madami. Okay. Agree. Tayo isa-isa lang. Tapos hindi mahirap yung backtracking sa atin. Kapag nauna siya, nasa front siya, na nakita natin, that's good. Pero for example, wala na ngayon. Wala nga yung testimonials, no? So, kailangan na natin bumalik. Backtrack lang tayo. Kapag wala na, inform na lang kayo sa chat or ako din, magsasabi, wala na talaga, na-scrape na natin lahat. And then,
Pero ang gagawin natin is ano ba, isasama natin siya sa community forum report. Yeah. Ilagay lang natin siya sa community forum na shift para we get para nakikita din natin kasi 'di ba we see each other's reports eh. Mm. Okay. Ay, not sa FB forum na board but sa report lang. Tapos Yung ano, nakalagay yung, mo siya. yung parang sa channel natin. Oo, yung sa channel. Oo, Yes. oo, oo. Para nakikita natin or another thing para hindi siya duplicate. You can just May copy tanong. puro kapag Gano'ng nakapasok. kahaba yung ano, yung video na yan? normally? Ngayon, wala pa tayong video sa community forum Hindi, ngayon. I mean Ano pa before, lang, words pa lang. yung sa inyo, Standard. before, timeline, para maano natin yung Standard. schedule, oo. Ay, sorry. Ulit. So, yung normally, yung testimonials na yan, mga gaano kahaba yung video na yan. Although hindi naman natin nga siya papanoorin kasi mag-upload lang tayo. Pero minsan lang sa umpisa medyo mahaba-haba yung pag-a-analyze natin, kunyari, di ba? So, mga estimate mo mga gaano katagal Ang videos. ano natin na oras or na minutes diyan sa diyan sa testimonial na yan. You mean the actual activity, the time and motion in pulling this? Okay. If one testimonial lang naman tayo per day, I think 5 to 10 minutes would be enough sa loob ng community forum niyo. Natin. Kaya? Okay. So, meron na doon nalagay si Lindsay na isa, di ba? Nag-post siya sa GC. Yung mga ganon, na mga comments, yun yung gusto niyang i-capture natin, tapos ilagay dito. Okay. So, good thing is by Thursday, we can already update our program manager na, okay, this project is now ongoing. We were able to scrape this total number of ganito, keme. And then kung hindi naman kasi, I'm sure, hindi ganun kadami yung testimonials pa ngayon. Kasi medyo yung testimonials, yung mga posts kasi ngayon, hindi pa naman about their wins eh. It's more of identity. Siguro, kapag meron man tayo makuha, more of identity. Tapos may makonti-konti na parang about business and the like. So, hindi naman ganun siya ka. I think we can finish this project within this month. Feeling ko lang. Na ma-script natin yung ano. But that's gonna be our timeline. So, estimated would be at least 3 per day, 1 from each of us. And then, 50 na siya for 1 week. Report na natin na we were able to compile 15 keme. Okay ka lang sa ganun, MJ, na at least we take 1 a day. Yeah. Para hindi siya ganun. Para sustainable siya for the 3 of us. Kasi we have other tasks aside from the coordinator's task. You know that? Yes, laban. Good. Yeah. Yes, laban. Let's go. Ganyan na lang yung pag-approach natin sa testimonials. And I also want to open the floor for everyone kasi I know we are this week we receive a couple of feedback in terms of our check-ins and also on our emails. Can you share with us ano yung parang major things that we need to look into based on the feedback that you've received sa atin? So let's start siguro with who would want to start Ako na. mag-share. Ako na. Go. Oo, kasi sa akin nakafocus ngayon eh. Oo. Baka ako nag-tweet. Oo, tingin ko naman hindi. Sa akin kasi, napansin ko talaga is focus talaga eh. Yun ang naanohan ko dun sa dapat hindi ka magiging lax at complacent sa pag-check ng details. Talagang dapat iisa-isahin mo talaga. And one thing na naging lesson ko, do not open too many records at the same time. Kasi dun ako nadali.
So, if I'm not working on that record, i-note ko na lang siya somewhere na nakapending siya para mababalikan ko siya. Okay. Nice. Yun sa akin yun ang ano ko. Yun ang parang self-assessment ko. Ako, I have also one. Kasi yung major feedback sa akin this week, meron akong isang student issue na nakaligtaan ko, girl. Alam mo yung midway, meron na akong draft, pero hindi tapos. So, parang sabi ni Lizzie, this hasn't been said. So, parang, nagtanong sa akin si Jean, what happened? Tapos, tinignan ko yung task after 2 days. Sabi ko, ginawa ko to eh. Hindi, alam ko, ginawa ko to eh. Ginawa ko talaga siya kasi nandun siya sa loob ng ano ko eh, nasa Claude ko siya, nandun din siya sa ChatGPT, tapos may laman yung draft, may laman yung task, tapos sabi ko, feeling ko, Joe, talagang, like, ito talaga yung sinagot ko kay Joe. Sabi ko, Joe, I think my brain was like flying. I was working on that record, I was working on a student issue, but I think something came in, and then I lost track that I have not completed that. Yun ang ano, no? Yung minsan may ginagawa tayo, tas biglang may papasok na something, tas bibitawan mo yung ginagawa mo. Yes. Yun yung ano eh, nag-overlap yung ginagawa ko. Kaya minsan ginagawa ko, hindi. Mamaya ka na. Ito lang ang gagawin ko. Kaya ginagawa ko, kino-close ko na rin yung mga windows. Otherwise, nangyari na siya sa akin before, nangyari na naman uli siya sa akin ngayon. Yeah. Kaya, yun ang iano ko. Yun ang i-start ko na talagang i-work. Isang record lang talaga at a time. Yes, agree. Yun din talaga yung sa akin. Sabi ko, oh my God, something's wrong with student issue. Bakit ganon? Bakit hindi ko siya na-send? And then let me just share with you one way pala that I was like, isang way na parang kapag kailangan ko siyang maalala, nilalagay ko siya dito. For example, di ba may call ako na kailangan ko supportahan si Elisa. Ito. Yung ginagawa ko, di ba merong favorite? May option kasi to. Sa sidebar, meron kayong stars. Sa top kapag... Ginagawa ko siya sa bottom pala. Sa bottom. For example, may template, di ba tayo sa... Wait, try ko sa student issue para, makuha ninyo yung picture. So, ito si student issue. Ito yung template ni student issue, di ba? And then, for example, wino-work on ko si Adrian. Ito. Wino-work on ko, for example, si Adrian. Ayan. Wino-work on ko siya. Hindi ko alam kung anong ida-draft na gagamitin ko sa kanya. So, yung gagawin ko lang is, ipipin ko siya dito sa baba. Kasi ito yung ginagawa ko. Ito yung task na ginagawa ko ngayon. And then, dito ko siya hahanapin. Tapos, bubuksan ko lang siya ulit dito. Oo, ngayon ko lang nalaman yan. Oo, tapos yan, parang, okay, example, may template tayo ni student issue, keme, ganyan, copy. Tapos, dito ko na siya igagawa, paste. Tapos, exit ko lang, okay, kailangan ko pa itong i-process. Ano pa nga yung next gagawin ko dito? So lahat ng mga kailangan mo, niipon mo lang sa baba. Kasi ako, nandoon ako sa panibagong window. Oo, pwede din naman yun. Kaso kasi, ang dami nila, di ba? So, yung ginagawa ko, yung andito, puro lang yung lahat references. For example, kailangan ko ng forum. Kailangan ko ng hindi. Ano po yung nagamit natin? Ito, kailangan ko nito. Tapos, kailangan ko ng yung mga certification documents. Sila yung andito sa taas. Pero pag sa task, pag sa task, sila yung nasa dito baba. sila sa baba. Kasi nakakalimutan ko, sabi ko, nakakalimutan ko talaga kapag andyan sila. Di ba magbe-break? Ang hilig ko mag-off ng computer. Doon kami magkaiba ni Joe. Si Joe kasi, hindi niya in-off yung computer niya. Naka-sleep lang talaga yan forever. Ako rin, hindi ako mahilig nag-off ako ng mag-off. computer. Kasi feeling ko, exhausted na yung daming-daming kailangan niya magpahinga. Ganon. So, nakakalimutan ko siya. So, yun yung parang learning experience for me na, okay, pwede ko. And then, pwede din kasi siya na parang, kapag example, ito,
Si Samuel kasi is the first disengage na sinabmit mo sa akin, Sai. Sa kanya ko nakuha yung template na to. Sa kanya ko ginawa itong student issue summary kasi wala pa talaga yung SOPC student issue. So, para hindi ko malimutan yung template, like, example, ito yung pinaka-reference sa akin. Ito yung nilagay ko siya dito sa baba. Nilagay ko din siya dito sa baba. So, every time meron akong disengage, ikaka-paste ko na lang dito yung template ni Samuel. Yun yung gagamitin ko na sa next. Na template. Paano yung paglagay sa baba? Sorry, pwede magpa-show again. Ano, yung star. Star? Star Parang siya, favorite- pero favorite. piliin mo na bottom Bottom. Oh, instead of okay. sidebar or top. Okay. So, bottom. Nice. Kasi nagamit ko din siya, alam mo, one thing din na ano ko, nagamit ko din siya sa tablet. Naka-tab din siya sa baba. Yung ClickUp mismo na app, naka-tab din siya sa baba. So, hindi siya nawawala. Whatever platform you use, naka-tab siya sa bottom. So, makikita mo siya talaga. So, yun yung sa akin, yun yung na-learn ko this week. And, ano pa ba sabi? Actually, wala naman masyadong sinabi si Lindsay about sa check-ins. Ang ano niya lang is, sabi niya sa akin, baka daw may confusion kayo in terms of Collective sa identifying 2026. which check-in yung i-send. So far ba, sa'yo, Sai, and MJ, may need ba ng clarity on which specific check-in template yung kailangan natin gamitin? Ako meron. Yung yung re-enroll. Kasi kung titignan mo yung teka ha, share ko to. Go. Actually, hawak ko na siya kanina eh. Teka lang. Saan ka na? Ay, hindi. Not this one. Hold on ah. Hanapin natin. Ikaw ay si... Eto. Kumakain pala ako, guys, sorry. Go lang. Eto. Share. Ayan, halimbawa, eto si student si Purdy. Denise Purdy. Re-enroll siya 2026. So technically, nakumpleto niya na yung kanyang requirements. Oo. Pero ang kulang niya is yung coaching hours niya. Coaching hours at saka yung facilitation. Technically, doon sa re-enroll natin, wala tayong specific na draft na para sa coaching hours lang. So, ang ginawa ko ngayon is nag-create lang ako based dun sa, pinasok ko lang siya kay Claude, tapos, pati yung requirements niya, kung ano yung kulang niya, pinasok ko kay Claude, pero si Claude hindi niya binibigay sa akin kung ano yung kailangan ko, kaya nag-nitpick pa ako, tapos pina-edit ko pa kay Gemini para makabuo ko niyan. Question, akala ko okay na yung niya, Wednesday practice session. I thought meron pa rin siyang kulang. ba siya? Hindi, yung Wednesday okay na siya. Pumapasok na siya, kumpleto na siya na lahat. Ang kulang niya na lang is yung coaching hours niya. Coaching hours and facilitation niya. Pero, di ba, as much as possible, we try to still engage them. Although we don't force them to participate. Hindi, kasi yung nakalagay sa email,
I did want to gently check in on your Wednesday practice sessions. Kasi pumapasok siya ng ano eh, pumapasok siya ng, from time to time, pumapasok siya ng coaching call. Pero yung Wednesday practice niya, as in, hindi niya talaga pinapasukan. So, yung Kasi di ano, ba si Purdy, siya yung nagli-lead nung, collective? oh shoot, oo nga no. Yes, siya yung nagli-lead ng collective. So, Oh. that's why, hindi talaga siya makaka-attend ng Wednesday practice session. I think nag-reply siya sa'yo niyan. Yun yung sabi ko na i-change mo sa prompt mo, sa chat gem, sa whatever, Eto AI yun eh. use. Oo, tama. I-build Yung, mo siya, siya yung like- yeah. yeah. Okay. Parang i-build mo siya na, can you draft a gentle check-in? Please note that she has completed certification, she's just Eto not... yun. Yan Eto yung yun. lumabas? Oo. Wag kang mag-Claude. Kasi si Claude medyo mahirap talagang i-build si Claude pag HR talaga si Claude eh. Pang SOP. Medyo stiff siya sa emotions. Unless, Oo. high na ba to? Oo, naka-high na yan. Naka-high na Naka-high na yan. to siya? Oo. And then, naka-alisa na Briga voice? Yun pa isa yung second na Okay. tatanong ko. I-revise Yung mo lang siya ng... Alisa Nobrega voice Hmm. ay i-set ko siya doon din sa Gemini or kay Claude using Alisa Nobrega voice. Hindi ako Hindi. sure sa Gemini kasi sa experience ko sa inbox, hindi masyadong maganda si Gemini sa responses kasi too wordy siya for me. How Oo. about you, MJ? Ano yung experience mo? Ako, hindi ako masyadong gumagamit ng iba kasi ChatGPT ang gamit ko talaga kasi yun Chat, yung alam, no? kasi yung alam Yeah. kong gawing bots. So parang as long as mati-train, hindi ko pa alam paano i-train ang bots in Gemini, not even in Claude. Yung alam ko palang gawin na bots para ma-study ang voice and everything is si ChatGPT. So, ChatGPT pa ang go-to ko ngayon. And dashboard mo. Jim. Yan ang go-to ko. ChatGPT Even si dashboard. Lindsay, chat din. Kasi Chat din siya eh. grabe din yung retention nung voice. Kasi open siya, di ba? Open source kasi si chat. So, mas mabilis siyang mag-adapt ng model versus sa kay Claude. Si Claude talaga medyo stiff talaga to si ate mo Claude eh. Medyo very professional si ate mo girl. Oo. Parang siya eh, pang data eh, no? Girl, alam mo ba na pag nakikita ko yung student issue ko na pinapadaan ko kay Claude, feeling ko alam mo yung hindi ka guidance office eh, more of discipline officer ka. Huh? Yung tone niya, parang yung tone ni Claude, parang hindi siya nasa guidance office. Yung soft na, niya hindi ganun ka-soft eh, no? Yung soft warm niya hindi is ganun pang ka-warm. disciplinary officer, ganon. Yeah. Yung DO sa school, parang ganun yung tone niya. So, try mo si chat. I think mas magiging, mas magiging... Itatry ko nga, Gentle, itatry ko nga yun na mas i-build ko nga si chat, titignan ko kung kasi parang hindi ko pa ako gumagamit ng chat GPT, ang gamit ko talaga is Gemini eh. Na-wordyhan kasi ako kay Gemini. Medyo wordy siya for me. So, hindi ko siya ginagamit. Tinry ko si Gemini kasi parang, di ba nagkaroon ng point na may Gemini yung text message. Ang bilis lang kasi. Oo. Mag-edit sa text. So, parang sabi ko, try ko nga si Gemini. Pero hindi siya ganun for me. Hindi siya sa akin naging effective for this role sa student coordinator. Ang lang talaga no, hindi talaga lahat dapat ibine-base mo sa AI kasi kailangan mo Correct. talagang basahin. Oo. Kailangan mo intindihin kasi minsan nag-iiba yung context niya. Yes. Pero yung yung ChatGPT ko, naka-configure siya. Tapos parang pwede mo siyang i-improve kasi every time ginagamit mo siya, you're training the bot to parang sound like you and Yeah. naka-agent mode naman siguro, di ba? Pag Oh. naka-agent mode siya, like
when you, like, for example, yung student coordination bot ko, nung simula pa lang, nung figure ko siya, sinabihan ko na siya na act as a student coordinator, keme-keme. Student coordinator and coach. Tapos, nilagay ko na doon sinend ko sa chat, like, yung mga common na, like, yung goal ni company, yung mission, vision ng company. Para may tone. Para alam Para may niya, tone na. para siyang Oh. official empleyado, kumbaga, ng company, ganun. Pero, hindi naman siya 100% parang error-free. Pero, it knows everything. Minsan nga, pag nakakalimutan ko din kung saan ko ipo-pull out. Sinasabihan pa ako ni ChatGPT. Kung hindi ko na alam. So, parang, Ayos yan ah. yung playbook, may knowledge I mean, base. hindi talaga ako, hindi ako ganun ka techie na gagawin ko nga yan. Siguro, what we can do para, kasi wala pa tayong approval, no, for the bot sa loob mismo ni Alisa Nobriga. Oo. What we can do, Sai, para we have the same tone across all of us, let's build a bot together. Parang, di ba you have your own ChatGPT, MJ has hers, tapos meron ng memory yung kay MJ kasi. So parang what we will do na lang during the next training or next week siguro, is it okay for you, MJ, to lead the meeting and then maliban sa announcements? Kasi very important yung part mo sa announcements eh. Para alam natin kung ano yung next week ba. You can also share how we can build the bot together and then let's see, i-test natin siya kung the tone of the responses. Parang i-test natin siya during the call natin ng tatlo na, okay, parang okay, ito yung lumabas sa akin na result. Is the tone parang okay or what can we do better? Para Ito-train natin. hindi mo na ma-feel, Sai, na you're still not sure of the tone. At least, kumbaga, okay, tatlo tayo. Tatlo tayo na nakita natin na yan na yung setting ng chat mo, setting ng chat ko. Saka setting- iisang AI lang yung gamit natin. Oo, para nata-train din siya kasi parang nare-remember niya eh, like if you tell it how to Yes. do this, it will do it all the way. Pero sa premium kasi yun din, may limit yung free version. That's why gumagamit ako ng premium. Pwede ko namang i-share yung link nito, tapos pwede tayong mag-sharing na sa bot muna temporarily while hindi pa tayo approve na sa testing pa naman. If okay ba yun? Okay lang ba yun? Ang generous mo naman. Hindi, ako kasi, Love you. alam ko bawal to eh, kasi, 'di ba, parang we have to use official. Pero, ako kasi, meron akong premium na ChatGPT kasi para din sa personal use and sa business and all. Pero, meron namang specific na bot na pwede siyang naka-private and share. So, itong specific bot na to na ginawa ko specifically for the student coordinator. Actually, sa inbox. Kasi nga, di ba, too many For inbox. messages para sa inbox management, pagre-reply and all, gano'n. Pero minsan mix up na din to. Pwede, kung Yeah. pwede siguro nating matry dito kasi we need a premium na ChatGPT para talagang matest yung kasi yung free version parang may limit lang siya everyday tapos kinakalimutan niya lahat ng binigay mo sa kanya. Or hindi siya nagiging ganun ka parang seamless. Kasi nawawala din siya, no? Oo. That's why ito nga minsan pumapalya to, like if nag-miss ako ng payment, ganun, parang nagba-back to zero siya. Tapos babalik siya dun sa mga naging memory namin pag nagbayad na ako. Ganun. Ang galing nga, ang galing. Amazing. Ayun. So, we can If you try don't mind me that. asking, magkano yung subscription ng premium ng ChatGPT? Parang 1,100. 1,1. Sa free na lang muna tayo. Pwede naman ito siya, yung bot ko. Pwede tayo ditong mag-collab. Temporary. Sige, while, Kapag tapos, inalaw, hanggat wala pa.
Tapos kung Mm-mm. inallow na siya, pwede ko na siyang i-dismantle from my end, tapos ilagay na natin dun sa premium. Yes, Temporary correct. lang. Oo. Like, ilagay na natin lahat ng configuration and everything. Basta matrain natin yung bot, padali lang naman siyang i-share dun sa magiging bagong bahay niya. Tama. Sige, let's do that. At least we have two options. Um, which is pwede tayong mag-try to share with MJ if it is okay. Pero if not, at least by next week, she can also help us para maging one yung tone ng voice ng emails natin, and then maka-build ka din sa kasi for sure there are some cases na you are the only one who experiences that with your students kasi iba-iba naman yung cases ng students natin at may ma-input ka din together doon sa memory, sa model, technically, sa model pala. Sa model na to, and then ma-help pa siyang ma-train lalo. Okay. Okay. Ayun, sige. Kasi I feel, naramdaman ko talaga yung panic attack design ng buong linggo, like to the point na, 2 Sai, weeks. 2 okay ka weeks. lang ba? Hindi lang yun. Eto, Alam mo yung meron pa ako hindi na-share sa inyo. Ultimo yung EOD ko, pinapansin ni Lindsay. Oo. What do you mean by monitoring, check-in, yung disengage? Oh, On your EOD, what do you mean by ganyan, ganyan, ganyan? Kulang na tanong niya, ano ginawa mo sa maghapon mo? talaga? Oo. Pero first time Kaya, ko kaya na-encounter na-stress talaga ako. As in, super stress ako. Super stress ako. Kaya sabi ko Oo, pinakita ko wala pa si sa Ate. kanya yung tracker ko. Sabi ko, I'm maintaining my own tracker. And I monitor all activities that I do. Same as time in motion every day. Kung ganon, pinakita ko pa sa kanya, ito yung ginagawa ko. I do my own monitoring for me to check to monitor those disengaged. And I don't just send an email yung kapag na-identify ko, send in kagad ako. Sabi ko, i-build ko muna sila lahat. Tapos saka ko sila, pag na-build ko na sila lahat, saka ko may schedule na magsisend ako ng check-in emails. Normally, Thursday and Fridays ako nagsisend ng check-in emails ko. Or Monday kapag uploaded na lahat ng attendance. It's a good thing na mabilis na kapag update si Azar ngayon. Oo, kaya nga upload talaga ako kay Azar this week. Sabi ko, Sobra. Wednesday, meron na ako. Wednesday, Thursday, kompleto na. Bago mag-EOD, kompleto na ang Module 14. Nakaproud naman si Azar. Kaya nga. O, di ba? Ay, and Kakalo. we didn't know, Sai. We didn't know na grabe yung baka it's coming naman from a good intention. Pero hindi Oh, kasi, yes. hindi ko kasi siya na-experience din. So, I can only imagine how tough the last few weeks were. Yeah, 2 days, 2 weeks lang naman. But Okay. I'm taking it naman positively. But the stress is real talaga. Yeah. Hindi mo ma-imagine yun. Pero, yung how I take it positively talaga, dami ko natutunan. Yes. Thankful nga ako Pero nararamdaman niya rin kapag sumusobra na. Kasi na-feel ko nag-i-step back siya Yeah. Pag nag-huddle kayo, kahapon, di ba nakwento ko sa Sai, kahapon nag-huddle kami, kasi biglaan, out of nowhere, nag-huddle si Lindsay, na hindi ko alam, wala siyang schedule or anything. Tapos bigla, we were looking at all the templates, kasi, actually, I don't think the frustration is on us. Iba yung frustration na nafe-feel ni Lindsay, kasi nung nag-check kami ng SOP, sabi niya, well, it's not their fault, Jin. No, sabi niya, it's not their fault, Jin, because the SOP that you guys follow is not, Kumbaga It's parang not hindi siya yata flawless. yung SOP. Hindi Sabi niya ganun talaga sa ka-clear. akin kahapon, sabi niya, which one of this are you using? Which one of this? Ganyan. So sabi ko, syempre kung which one was given to you as a guidance ni Joe. So, binigay ko naman sa kanya lahat ng links. Ito yung guidance na binigay sa
ano. Di ba nakwento ko sa'yo Mm. dahil nagsabi siya ng, what the fuck does this even mean? Tapos yung process niya, MJ, alam mo yung, hi honey, so what the Yeah, fuck does yeah, this even? Ganon yung process ni girl. So Tapos hi honey. sabi ko, ma-offend ba ako? Girl, natawa ako. Girl, instead na ma-offend ako. Sabi niya, what the fuck does this even sabi niya, man gano'n. Naloka ako kay Lindsay kahapon. Alam mo, naiinis Kasi siya sa- kay Jo, anyway. sa totoo lang. Ha? Palagi siyang, pag nag-iiba siya, parang Mm. sweet, tapos pag na-mention niya si Jo. May what the- Oh, yun. what the heck? 'Di ba? Napansin mo rin, MJ? Sinabi naman din niya sa akin na there's a blurred line between her and sa kanila. Oo, napansin ko. Forevermore. Ano ibig sabihin ng blurred? Hindi sila Parang hindi sila nagkakatugma nagkakasundo. ng oo. Parang unclear kasi, for example, magsiset sila ng SOP. Like, sa araw na to, checking, sa araw na to, mag-a-approve, sa araw na to, ipopost. Tapos, parang yung reklamo din ata niya kasi, parang hindi masyadong, nafa-follow naman yung SOP. Kaso kasi, parang she's big on SOP. Like, she wants order in everything. Tapos katulad niyan, yung pagpaprocess ng mga makeups at sa gusto ni Lindsay, araw-arawin. Dapat daily daw na ginagawa yon. Very Sabi ni sabi ni Jo, no, that should only happen once a week. Weekly Sabi thing. niya ganon. That's not daily, that's a weekly task. So, which is true naman. Hindi po pwedeng yun at yun lang ang gagawin mo. Marami tayong Pero, as in, parang tinapon lang siya sa akin. Okay, Jay, nawawala ka, Jean. Oo, nagpuputol-putol. Jin, na mag-produce ng percentage and yung reports, and then pati yung TPQ. So last year, parang kinausap ako ni Lindsay, sabi niya, paano mo to ginagawa lahat? Sabi ko, pinakita ko sa kanya kung paano ko ginagawa yung things na parang ganito, ganyan. Tapos parang sabi niya, tapos tinawagan niya agad si Joe. Tapos, di ba sabi nga nila, nagsasagutan silang dalawa. Hindi naman kasi ako, pag sila kasi nagsagutan, hindi na ako sumasagot. Like, okay, ano na yung final verdict? Parang gano'n na lang. Kasi hindi sila tugma sa Nagka-clash. Pero paano nyo na, yung ano nyo ngayon, MJ, paano nyo biniblend ngayon lahat? Kasi, ang alam ko na pag-iwanan ni Roden kay Laika, yung task. Tapos, ikaw, His letter. paano yung cycle nyo? Hindi ko pa nga din alam kung ano talaga namin ni Laika. Pero, ang alam ko lang, si Laika yung ibang email, CCP, tapos yung ibang mga calls. Okay. Nakaseparate siya that way. Okay. Parang siya yung magda-draft, siya yung masa-schedule, gano'n. Tapos yung iba sa akin. Tapos, medyo blur nga din, hindi ko alam kung saan dito. So parang, ngayon yung ginagawa ko, ina-update ko na lang din si Laika and si Lindsay. Pag natapos ko na, hindi ko alam kung saan dito. Kasi walang clear din na SOP, like who is doing what. Kung sa checking na part. Dun sa checking and in what way are we collaborating. Kami ni Laika din. So parang ako na lang, yung rule of thumb ko, basta calls, lahat ng calls, sini-heads up ko na lang din si Laika dun sa mga emails na dina-draft ko na related sa calls. Tapos, chine-check din naman niya. Parang siya nagsasabi na i-check ko. Meron kaming chat na 4. So, parang nag-update na lang din ako sa kanila kung ano yung natatapos kong i-draft. Tapos, Okay. yun. Merong email So, parang na, kailangan, Oo. sa task mo, MJ, naiipit ka. Kay Sam, oo, naiipit kasi ka din. parang may emails na kailangan i-check ni Joe, tapos ni Lindsay, tapos
parang yung first na communication sa akin is lahat kailangan i-check ni Joe. Tapos, the other day, I was asked, why are you asking Joe to check? Sino nagsabi? Si Lindsay. Merong specific email lang naman. Pero yung initial Oh. kasi na understanding din ko, which medyo lutang din ako. Minsan siguro na-miss ko din yung instruction. Pero yung understanding ko under sa SOP is everything is checked and approved by Joe. Bago siya, Correct. bago Yeah. siya ma-schedule for posting or for emails. Tapos, later this week, I was asked din naman, kasi nag-heads up na ako sa kanila na, so kailangan ko na lang silang itag dalawa sa lahat. Okay, student issue ko din, girl. Nakatag sila dalawa. Bahala kayo dyan. Sino ba to? Di ba? Kung sino una mag-reply, okay. Yun yung Yeah, susundin yeah, ko. Yun din yun sa may ano eh, yun sa may Tama, sa may tama. forum. Hindi mo na alam kung si Joe lang ba itatag ko o si Lindsay. Minsan na nangyayari, nag-uunahan na lang sila sa pagsagot. Sabihan ko Girl, lang din, there's Okay pa also sana a kung blurred pareho line. sila ng sagot, di ba? Okay pa sana kung pareho sila ng sagot eh. Oo Pero, nga, iba. Minsan. pero kung iba sila sagot, meron pa akong times na, okay, sinabi ni Joe na ganito, nakadraft na ako, okay, approve, send. Tapos biglang, magre-reply si Lindsay na, no, this should be the ganito, dapat yung process, ganito, tapos may isa din akong time na similar experience sa'yo, MJ. Parang, I was already at the point na hindi nag-reply na sa akin si Joe. Kasi ang dami natin, you know, every day we have a lot of emails na kailangan may approval ng leadership. Yeah. So, ang dami-dami ko ng follow-up kay Joe sa specific topic. Tapos parang may isang topic na si Lindsay na yung kausap ko. Parang I think pinapatrain ko na si Lindsay sa isang mentor coach na meron akong student na ganito, Lindsay, pwede mo bang i-train si ganito na kung paano niya i-handle yung call. Tapos responsive si Lindsay, di ba, ng week na yon. So parang sabi ko, hala, ang tagal ni Joe mag-respond. What if itag ko lahat kay Lindsay? Tapos girl, nakatanggap din ako ng response kay Lindsay na parang sabi niya, please ask Joe for for approval. Parang gumano siya. So parang sabi ko, okay, so paano ko mablur ang line talaga? Yun. Or paano ko malalaman which is for who? Yeah. Na- yeah. Ano, di ba? So, Ang alam ko Oo, lang, kasi sinabi I also nila got dati, that. Why are you asking Joe? Ganun. di ba? pero ang sabi nila before, di ba, pag CCP, si Lindsay. So yun lang talaga ang nakafocus sa kanya, CCP. Tapos parang hindi na yata ngayon. Pero, oo, kasi yun nga dun sa newsletter na what's coming this week, I was early, sabi sa akin naman lahat i-check. Tapos nung tinanong ko yung what's happening this week, tinanong ko, why are you asking? Ano ba talaga? Mas magulo pang instruction niya sa Pilipinas. Feeling ko sila mismo nagkakagulo na eh kung ano yung Parang tapos yung Cayetano and handle nila diba recently, parang ang haba ng handles nila recently. So, parang sabi Cayetano ko, Block wow, and nagbabarda sila dalawa. Sino ba Wala, talaga ang funny Senate lang. President natin? Ay, nako. Ayun. And don't forget, on our Friday report, yung AI, so I think, MJ, you can add yung bot na ginawa mo para they know that you are creating that. For you naman, Sai, if whatever has been helpful for you sa AI journey mo, kaka-start mo pa lang with your AI journey. I remember nung nagda-draft ka ng email at nag-check pa ako, sabi mo ng, Jean, kailangan kong ganito pala mag-add ng AI. Hindi ako gumagamit." So, Hindi kasi ako gumagamit. Honestly, 'di ba nagtuturo ako ng ng contact. Dini-discourage ko kasi communication siya eh. Oo. Dini-discourage ko ang mga students ko na mag-submit ng report using AI. Kahit
kahit na kapag nagko-conduct ako ng assessment, kasi sa events kasi, kailangan English kasi sila makipag-usap dahil level 3. Dinidiscourage ko sila talaga na gumamit ng AI pagdating sa communication nila kasi ang binibuild ko sa kanila is verbalizing their thoughts into words in English. Ngayon, kapag ikaw nakarely ka sa AI, Mm. technically, yung bot ang binibuild mo, hindi yung utak mo. Mm. Tapos ngayon, humahawak ako ng AI, nabobobo ko. So, yun yung Talaga. yung i-add mo dun sa AI side, kung ano yung ginamitan mo ng AI this week, ano yung naging helpful sa'yo sa AI. Mm-mm. So, yan na lang yung i-add natin. And right now, I think wala naman tayo sa reporting yung TBQ, no? Kasi gagawin ko pa lang yung reporting ng TBQ ngayon. Ang daming student issue, my God. Gusto ko nang tumalon. Girl, nalaloka ako sa student issue, girl. Diba? Yung mga student issue natin eh, mga ano. Tapos yung isa meron student issue siya pero nakafocus sa payment. Kaya siya Again, Diba? Sabi ni Joe, it's a dollar, it's a dollar issue. si Courtman, Mm-mm. student siya ni MJ. Di ba responsive siya, MJ, no? Si Oo. Courtman. Responsive siya. And then nag-respond pa yan siya kay MJ na, finally, a person responded to me like a human. Ganun. May isa siyang response sa ganun sa'yo, MJ, when I Oo, was kasi- reviewing. Sabi niya, puro daw AI. Hindi niya alam AI generate. As in. So, parang sabi ko, okay. Pero I once had, nag-one-on-one ka ba sa kanya, MJ? Naka-one-on-one ka ata, no? Oo. I think I had. How was she, temperament-wise? Blunt? Ano ba? Parang, ano bang temperament niya? Melancholic. Melon ata, hindi naman siya super, hindi naman siya yung like, super detail. Hindi ko matansya. Parang blunt kasi siya nung nag-usap kami. Hindi ko malaman hindi ko malaman kung happy siya or, pero polite naman. Okay naman. Hindi naman din Yes. siya yung parang Umiyak siya nung one-on-one namin eh. Umiyak siya. So, parang sabi ko, okay, alam ko nang hindi siya magiging magandang journey for the student. Kasi, umiiyak na siya. Pero that time, hindi pa money yung issue niya. Pero ngayon kasi money na yung issue niya. Mm-mm. It's been 2 years na ata. Kasi last year pa kami. Last year yung amin. And then this year. that's $24,000 na yung na-spend sa ICM, no? Kaya siguro naiyak-iyak na siya. Kasi, medyo expensive talaga yung niya. Yung, hindi niya kasi na-finish yung certification requirement niya last year. So, kailangan niyang re-enroll. I was wondering nga kung bakit siya nag-re-enroll, kung pwede naman siyang mag 1-year extension. Ay guys, I want to put a heads up pala sa inyo na ito din yung isang challenge natin sa atin na side when we maintain clients. Kasi Alyssa is a very salesperson niya. She loves sales. She loves selling things. Yeah. So sometimes, mismatch ng pag-sales sa front end pa lang, sa unang layer ng funnel, na pull off siya sa retention. So sa atin siya. Sa retention siya, nakakakuha sila sa sales kasi yung nagpo-front sa kanila si Alyssa. Pero pagdating sa retention, ayaw ni Alyssa makipag-usap sa estudyante. Hindi talaga siya nagpapa one-on-ones. It's always the mentor coaches. Hindi siya nagre-receive ng any student issue. So, yun yung isang challenge sa end ng retention team natin, technically, kasi ang sobrang wide nung funnel, ang bilis. Di ba nasabi na ni Joe na parang ang daming nag-withdraw ata first 2 months of 2026. And those are because yung sales kasi is a lesson. Parang ano ba? Masterclass kasi yung sales ni Edrisa. So, nagma-masterclass siya and then maglalagay siya ng link sa baba to sign up. So, yung mga emotions ng mga tao nasa hype pa.
magsa-sign up sila, mag-i-enroll or magre-re-enroll, and then, pero ang hirap nilang i-retain kasi hindi pa fully Committed. ready. Oo, hindi pa sila, kasi emotional kasi yung journey. Mm. Very emotional yung journey ng ICM. So, hindi sila fully committed for that. And then, ngayon daw, sabi din ni Elisa, na mali ata yung sa Facebook na algorithm na nalagay nila. So, you will experience or you will come across students na medyo strong personalities. They are the psychologist type. Kasi namali daw si Facebook guide ni Elisa. Ayan, so extended call na naman daw tayo ng 15 minutes. Thank you so much, Ty and MJ, for sharing. And I know we learned a lot this week. Hindi tayo magiging perfect. It's okay. Of course. We will learn lang every week, and let's just help each other kung ano man yung final verdict ng ating mga bosses. So, Tama. Here, here. thanks, Ty. Thanks, Thank you. MJ. Happy weekend. Happy weekend. Bye-bye. Bye.